ng mga ex-marines na lumabas kanina umaga dahil sila ang bayani natin bago at dapat tulungan natin silang lahat at ginugulo na naman sila, hinuhuli kung ano silang pinagsasabi. Huwag po kayong maniwala kay Marcos dahil niloloko lang tayo. Wala pong flood control na 5,500. Maliwanag po yun. Walang project si Bongbong Marcos na 5,500 flood control project. Puro kalokohan. Ghost project. Siya mismo nagsabi na guni-guni lang. Siya pa ang nagpapahuli ngayon yung mga ginamit nila. Yung mga contractors, mga engineers. Malalaman at malalaman po ito dahil napakalaki ito. Hindi lang po flood control, pinag-uusapan natin dito, flood control lang. Iba pa ang irrigation at marami pa iba. Wala ko siyang project. So, linuloko lang tayo. Sinungaling na tao, huwag po kayong maniwala ngayon sa pinagsasabi niya, tinatawag lahat ang governor, pinangakuhan lahat, mga mayors, pinangakuhan lahat, pero kailangan sagutin muna itong mga nawawalang pera. Tingnan nyo, wala pang na-demanda. Sino dinemanda? Diskaya, wala namang kasalanan yan dahil nagbayad lang, binigyan. Sino nagbigay ng project sa kanya? Sila nagbigay ng project. Tapos ginamit nila, ginartan nila, sila pang kinulong. Dapat sila ang testigo. At tingnan nyo po, dalawang mag-asawa kinulong na. Pero dapat sila nakakaalam lahat yung mga binigyan ng pera. Maraming salamat po sa mga tao ito. Gusto kong pasalamatan ang mga ex-marine, Bernard Tube, Rosbert Wagpan, Benny Bolontade, Johnny Buduan, Rodante Orbilio, Renny Boy Julian, Christopher Icobel, George Bidal Jr., Rodeo Ronel Bubares, Him Natividad Jr., Anselmo Taberdo, Walter Manaransan, Julie Cabiao, Romel Galapon, Cecilio Laruder Jr., Bernardo Guban, Crisoli Dado, Fidel Corpus. Ito pong 18, hindi ko pa po sila na-meet. Pero totoo po lahat ang sinasabi nila. Ngayon, ang gobyerno, liniligaw na naman tayo sa ibang kwento. So, dapat suportahan natin ito dahil ito, mga bayani ito. At sana lumabas pa yung na iba. Dahil napakarami po ang kasabot dito. Po yung mga 18 at mayroon pang 12 lalabas at hindi lang 12 dahil mula nung umpisa pa ang balita ko mahigit 200 taong ginamit magbuhat ng mga maleta pero mag-deliver sa iba-ibang tao. Halos lahat. Pero karamihan kay Bongbong Marcos. Siyang gumawa lahat to, siya nagbibigay, siya kasabwat, siya mastermind. Kaya mga kababayan, magising po tayo, huwag tayong pabudol at intindihin natin mabuti itong bago nangyari. Mga bayani po ito, mga 18 at yung mga susunod pang lalabas, yan ang tunay na bayani ngayon dahil silang sasalba sa ating bansa. Wala na po mangyayari sa ating bansa kung walang lalabas na ganito. So nakikiusap po ako, hindi ko kayo kilala pero saludo po ako sa inyo, magpapasalamat ako. At sa lahat ng lalabas pa, kayo ang bagong bayani. Hindi namin magagawa po ito kung wala kayo. So, tulong-tulong po tayo lahat para tulungan ang ating bansa dahil wala na po mangyayari. Mga matataas opisyal, involved lahat dito. Ito na ang pinakamalaking katarantaduhan na ginawa ng gobyerno. Wala nang lalaki pa rito. Halos involved lahat ang nasa gobyerno. So, hindi nila kayang pagtakpan. Nung una pa sinabi ko na, hindi nila kayang pagtakpan ito sa mahigit 200 taong ginamit na nagbuhat ng pera, nag-deliver lahat. Nakikinig, alam ko nakikinig mga ibang nabigyan. Pasensya na po. Pero kailangan ituwid natin ang nangyari. Hindi pwede palampasin ito dahil malaking nakawan nito sa ating kaban ng bayan. Ang nagsabi nito si Bongbong Marcos
Maya naman kayo, sabi niya, walang hiya yan. Kasabot siya, dalawa lang silang mastermind. Speaker Romualdez, Martin Romualdez, first class ni Bongbong ito, sila nag-uusap. Recruit nila si Saldico para gawin yung mga masama na pinagagawa. Noong nakahalata si Saldico, kung naninalaglag na siya, doon siyang umalis at nagsalita na. 5 days, may kaso na si Saldico. Kasabot nila eh. Pero yung mga iba, ngayon wala pa. Ang daan, billion po nawawala, wala pang nasampang kaso. Etong nagsalita, may abogado sila, sasampan na naman ang kaso. Ano po klaseng gobyerno to? Magising po tayo, sama-sama po tayo, suportahan natin ang mga Marines na ito. At yung mga susunod pa nalalabas na nakakalam nito, bigyan natin sila ng parangal. So ako mismo, nagpapasalamat po ako sa inyo sa tapang nyo lumabas at dapat lahat ng nakakalam nito, pati nabigyan ng pera, makikirusap ako na magsalita na rin kayo dahil karamihan ang nawawalang pera na kay Bongbong Marcos pa rin at kay Martin Romualdez.